Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential hopeful and Vice President Leni Robredo toured Iligan City, Misamis Oriental, and Cagayan de Oro City today as part of her Northern Mindanao campaign leg. When asked how she intends to break the perception that Mindanao is the stronghold of Bongbong Marcos and running mate Sara Duterte Carpio, VP Robredo remains optimistic that it will deliver more votes for her win with the growing support from various sectors. Pag tinignan kasi natin yung 2016, yung results ng 2016, malaki yung opportunities for us dito sa Mindanao. Marami mga lugar dito ang pinanalo ko. It is not as if bumabalik lang kami dito dahil election. Pero yung relationship namin sa maraming mga grupo dito ay na-establish over the last 6 years. So para sa akin, kung marami ako na ipanalo dito in 2016 na wala pa akong relationships na nabubuo, lalo ngayon. VP Robredo also hopes to be endorsed by Mindanaoan local officials, though she admits she is not expecting due to the political climate. During the 2016 vice presidential race, Robredo won in several places in northern Mindanao, including Misamis Oriental, Bukidnon, and Lanao del Norte. However, in Duterte's hometown Davao City, Marcos garnered more votes with over 122,000 votes than Robredo's 30,000 votes. Meanwhile, the vice president is also hoping that the Commission on Elections will soon release its decision on the request for the Office of the Vice President's COVID-19 programs to be exempted from the election ban. Naghihintay pa din kami, kung hindi ako nagkakamali, it has been 2 weeks na nakatenga yung mga programs namin. Ayaw naman namin mag-violate ng any regulations, so sumusunod kami sa regulations. Pero yung medical assistance program saka yung bayanihan i-konsulta, yun talaga yung sobrang nasasayang kami kasi ang daming mga pasyente naghihintay. Hopefully lumabas na yung decision very soon. The request is still pending resolution in the poll body, 2 weeks after it was raffled to a Ponente or commissioner in charge last February 7. Meanwhile, her running mate, Vice Presidential Bet Senator Francis Kiko Pangilinan, went around Tarlac and Pampanga today. He was accompanied by his wife Sharon Cuneta and VP Robredo's youngest daughter, Jillian Robredo. There, the senator vowed to prioritize farmers and fisherfolk should he win as vice president. Kung sino pa ang nagpapakain sa atin, hindi nila kayang bilhin at hindi abot kamay para sa kanilang pagkain, hindi yan makatarungan. Kaya natin isinusulong itong programa. Pag tayo'y palarin, kami ni Vice President Leni, uunahin ang mga nasalaylayan ng magsasaka at mangingisda. VP Robredo and her senatorial slate is expected to visit Misamis Oriental and Bukidnon tomorrow. One of the key proposals in amending the Constitution, I will make the Senate membership to 34. Wherein those senators will be elected regionally. Nais palakasin ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Senado kung siya ang papalaring susunod na mamuno sa bansa. Sinabi ni Yorme na nais niyang dagdagan ng mga miyembro nito at gaya ng sa Estados Unidos at Singapore, manggagaling sa iba't ibang lugar at rehiyon. Sa ngayon kasi anya ay tila nadodomina o nangingibabaw lang tuwing may halalan ang mga kandidatong kilala at kaalyado ng malalaking partido. Dahil ang gusto ko, makakita ako ng senador na Igorot, na IP. Kasi binoto siya doon sa rehiyon niya. Gusto ko makakita ako ng senador na Moro, na Luman, o mga iba pang mga kababayan natin sa kanilang lugar. Wherein, magkakaroon na sila ng constituency, a specific geographical constituency. Ayon kay Mayor Dumagoso, sa ganitong sistema, wala nang maiiwang rehiyon pagdating sa budget deliberation at matitiyak na ang patas na paglalaan ng pondo. Everybody is given a chance to be heard. Everybody will be given a chance to have the piece of the pie of the resources of national government being shared to a particular geography. Nais ring i-adapt ng alkalde ang sistema kung saan bitbit ng mananalong presidente ang kanyang running mate upang maiwasan ang away at posibleng agawan ng kapangyarihan. Muli ring tiniyak ni Dumagoso na tanging si Doc Willie Ong ang dadalhin niyang vice presidential kahit pa may mga grupo at organisasyon na may nagsusulong ng Isko-Sara tandem lalo na sa Mindanao. As a candidate, hindi naman natin mapipigilan kayo, choices ninyo. Kasi
Hindi naman tayo two-party system, katulad ng Estados Unidos. Pag binoto ang presidente, panalo na yung vice president. That is the sad truth of our electoral process. But then again, irerespeto natin yung choices ng taong bayan kasi karapatan nila yun. In the case of Doc Willie and I, kami talaga. Bukas ay nakatakda namang mag-ikot ang buong Aksyon Demokratiko team sa Marikina City at Cainta, Rizal. Ang umpisa ko na question, guys, saan napunta yung boto ni Lenny? Kanina, doon sa previous ko na live, medyo sinagasaan ko kung saan napunta yung boto niya. No, pero dito medyo mas mabusisi yung tingin. Tapos, i-analyze din natin yung mga prospects niya moving forward. Parang, kasi di ba sinasabi ni Barry Gutierrez, baka kahabol pa raw si Lenny kasi daw sobrang stellar daw ng kanyang performance doon sa tatlo or so na interview sa media. Alright, let's go. Okay mga kakambing, ito yung title ng aking baby paper. ng aking baby paper. Leni Robredo, the Filipina Sarah Palin is a goner. Kung yung mga hindi may alam sa inyo ng yung mga hindi may alam sa inyo kung sino si Sarah Palin. Si Sarah Palin, isa siyang politico from Alaska, naging governor ng Alaska, ng state of Alaska. Tapos, naging notorious siya nung panahon ni Obama kasi sabaw-sabaw talaga siyang sumagot. As in, ginawa pa siya ng impersonation / caricature ni Tina Fey sa Saturday Night Live. Tapos, I remember vividly, yung bago pa ako mag-TP, nanonood ako lagi ng Saturday Night Live, tapos hinihimatay ako doon sa kay Tina Fey, doon sa impersonation niya kay Sarah Palin dahil spot on. Alright. So, let's go. Mabilis lang to. Alright. Yung COMELEC kasi guys, noong 20, nagtali siya ng votes para sa vice presidential race. Tapos pinapakita niya, basically guys, na-translate ko into Tagalog. Yung Commission on Elections ng 2016 tali ng boto para sa vice presidential race ay nagpapakita na si Robredo ay nakakuha ng 14,418,817 votes out of the 44,549,848 na total na boto, yung total na balota. Ngayon, yung number po ng total votes ay nagtatranslate to about 81.95% na voter turnout. Ang source ko po dito ay ito, yung COMELEC, open link in new tab. Ito. Ayan. Number of registered voters who actually voted, and voters turnout. Alright. Tapos, 6 years later, si Sarah Palin yung sinabi na parang I can see Alaska from my porch. Parang I can see Russia from my porch. Parang ganon. Sabaw nga. Love ko si Tina Fey. Anyhow, si Robredo po ay sumali sa presidential race 6 years later. At yung kanya mga survey figure parang hindi tumutugma dun sa mga numbers niya noong 2016. Yung sumusunod na table po ay naglilista ng kanyang pinakahuling mga voter preference survey data figures as of today, February 22, 2022. Alright. So, eto yun. So, polling firm, SWS at saka Pulse Asia. Bakit SWS at saka Pulse Asia? Kasi we can safely assume, I guess, na pareho lang yung methodology nila today na ngayong 2022 elections at saka methodology noong 2016 elections. Kasi as far as I know, noong 2016 elections, hindi pa nagsisurvey ang Publicus Asia at saka yung APCOR, yung RMN APCOR. So, tapos naman, ang nagsisurvey kasi noong panahon na yun guys, 4 lang. Ang pagkakaalam ko, 4 lang yung malaki nagsisurvey first. Actually, marami din First, SWS, pangalawa, Pulse Asia, pangatlo ay Lilo,
pang-apat ay DZRH, pang-apat ay RMN pero iba yung partner nila. Yung DZRH naman, hindi ko rin magagamit ngayon kasi previous year pa, noong 2021 pa yung kanilang ginawang survey. So ang mapag-uusapan pa lang natin na survey ngayong February 22 ay yung mga recent na survey ng SWS at saka Pulse Asia. Alright. So yung SWS survey conducted noong January 28 to 31, pinapakita na may 19% si Lenny. Yung Pulse naman, January 19 to 24, ay 16%. Okay. Ngayon, sa panahon po ngayon, sa 2022, ang tansya po ng COMELEC ay 65.7 million domestic voters. No? I-assume lang natin similar na voter turnout, 81.95%. Meron pong more or less 53 million people na 53.8 million na balota na makakast sa May 2022. Kasi kahit narehistrado ka, may mga dahilan kung ba't di ka makakaboto eh. Kanya-kanyang problema na yan. So ngayon, if we will multiply yung 53.878 million by yung voter preference ni Lenny, lilitaw po na meron po siya sa SWS, makakatanggap siya ng 10.2 million votes. Sa Pulse Asia naman, 8.6 million votes. Alright? Ngayon, if we will, kung ibabawas natin siya sa 14 or so million, ano ba yun? 14.42 million niya, ang magiging na boto ng 2016, lilitaw na bumagsak ang boto by, and as far as SWS, bumagsak ng 4.2 million. Sa Pulse Asia naman, bumagsak ng 5.8 million. Alright? Ngayon, sinabi ko sa inyo, di ba, 60, more or less 65 or so million yung boboto, yung botante ngayon 2022. Tapos 50 or so million noong 2016. So ibig sabihin po, nag-increase in a span of 6 years, apparently nag-increase by 11.38 million, ayan, ang mga botante. I think merong mga humabol na hindi bumoto dati, tapos humabol ng bumoto ngayon, pero I think it is safe to say na a vast majority of the 11.4 million new voters ay yung mga bata na over the past 6 years ay, alam mo yun, nag-reach na ng voting age, nag-18 na, tapos nagparehistro sila, ganyan-ganyan. Alright. Si Robredo po ngayon ay pumapangalawa kay Ferdinand Bongbong Marcos sa 2022 surveys. Ito po ay sa kabila ng pagbe-benefit ni Robredo, hindi lamang sa heavily na anti-Marcos na education system, obvious po yun, ako po barely debatable na anti-Marcos ang education system natin. Hindi lang po doon, nag-benefit din po si Robredo sa heavily pedo na tri-media coverage. Ibig sabihin po ng tri-media, TV, radio, print. Talaga, magkaplastikan ba tayo? Sobrang bait kay Lenny kaya ng media. Sa makatuwid po, sa kabila ng 11 na milyon na bagong registered voters na inaasahan po na boboto sa kanya. Kasi di ba anti-Marcos na nga yung education system, anti-Marcos pa yung media, or at least puro negative stuff about Marcos ang inilalabas. Sa kabila po ng dalawang factors na yon, mukhang hindi pa rin sumuswak yung mga numbers ni Robredo ngayon doon sa kanyang 2016 election performance. Remember, 14 plus million yung nakuha niya noon. Tapos, sa ngayon ng mga surveys, ang lumilitaw, at least sa SWS, 10.2 million lang. Sa Pulse Asia, 8.6 million. Alright. So, yung sabi ko nga dito, sabi ko dito, sulat ko. Sabi ko, kako nga kahit nga i-assume natin na kampi na sa kanya yung mga kabataan na bagong boboto, hindi pa rin niya matapatan yung number niya nung araw.
Yaan mo na, wag mo natin pag-usapan kung tatapatan niyo si Bongbong. Ang pag-uusapan lang natin kung papalo siya ng 14 million eh. Ngayon, inimagine ko lang, paano kaya guys kung tatanggalin natin yung 11 or so million na bagong botante? No? 'Di ba sabi ko sa inyo, nasa 65 or so million yung botante ngayon. Tapos noong 2016 elections naman nasa 50 plus, 'di ba? Kung tatanggalin natin yung 11 million na botante na bago, tingnan natin kung pwede nating ilapat yung survey figures ngayon para tansyahin natin kung kung tatanggalin natin 11 million na bagong botante, ilan yung magiging boto ni Lenny. Alright? So, ibig sabihin po nun, gamitin natin yung voter base na, yung 2016 voter base na 54.4 million people at 81.95% turnout. At ito po ang makukuha natin. Kung yung 54 million at 81.95% turnout, so ibig sabihin po nun, 44.55 million ballots ang maikakast sa 2022 elections kunwari. Kung 19% reference ni Lenny ngayon, dapat magkakaroon siya ng 8.4 million votes. Kung 16% sa 44.5 million, which is 54 times 81.95%, makakakuha si Lenny ng 7 million votes. Now, yung 8.4 at saka 7.1 million na nakuha kong number, minus ko yung nakalistang boto, yung official na tally ni Lenny na 14.2 million. Okay? Ang difference ay 5.95 million at saka 7.29 million. So ang laki ng diferensya. Ito yung tinatanong ng marami sa inyo. Nasaan na yung 14 million na boto ni Lenny? Ngayon, hindi nyo sa akin masasabi na parang dinaya yung SWS. Di ba nga guys, yung SWS survey, commission pa ng ADR Stratbase na maka-Lenny rin naman. 'Di ba? So, ngayon, yung pagkakaiba na to na 5.9 at 7.2 million respectively sa SWS at saka sa Pulse Asia, sabi ko, eerily similar, parang kahindik-hindik, parang sobrang similar ito dun sa mga akusasyon na yung mga boto na natanggap ng mga administration candidates noong 2016 na sina Robredo at Rojas ay padded ng 5 million. Kasi natatandaan nyo si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, sabi nga nila, tuwa ako, naka 16 million votes ako. Pero may mga nagsasabi nga daw, 21 million. So in short, inaakusahan ni Pangulong Duterte na may padding na 5 million votes. Now, ngayon, kung tatanggalin natin yung 5 million votes, ang magiging discrepancy lang nito guys, imbis na magiging ito yung differences, ang magiging difference lang niya ay isang 954,000, isang 2.29 million, which is a lot more bearable. Alam mo yan, parang madali na yung maisisi sa attrition sa pagkawala ng suporta kay Robredo over the past 6 years. Alright? Pero hindi eh. Ngayon, ibig sabihin nito guys, kung nawawala yung more or less, tissue paper mathematics na lang to. We can be more rigorous, kaya lang corny. Pang BS math na lang yun. Pero ang point, either nandaya si Robredo noong 2016, either nag-benefit si Robredo from daya noong 2016 or gumuho yung suporta niya over the past 6 years. Gets niya? Either one, hindi totoo na nakatanggap siya ng 14 million votes noong 2016 or naka 14 million votes siya noong 2016 pero gumagano na, pabagsak na yung boto niya for the past 6 years. Okay? Ngayon, sa kabila po ng nakadidismayang mga numero na to, yung spokesperson po ni Lenny Robredo na si Barry Gutierrez noong February 13 ay sinabi, while yung Pulse Asia survey daw ay nilabas lamang noong February 13, yung fieldwork daw ay ginawa January 19 to 24. So masyado daw maaga para ma-capture yung impact ng mga game-changing interviews ni Lenny
with GMA, DZRH at iba pang media outfits. Yung stellar performance daw ni Lenny sa mga interview na yon, isama pa yung mga massive rallies na lumitaw daw nung first week ng official campaign, ay nagbibigay daw sa kanila ng kumpiyansa na meron daw momentum si Lenny. Wala raw silang duda na ito ay lilitaw sa mga susunod na survey at lalo na araw ng eleksyon. So eka ko. So alam mo, parang napaka-optimistic ni Parang sabi ko, napaka-optimistic ni Barry Gutierrez. Abi, nasa lugar pa ba yan? No. Sabi ko parang, di ba sobra naman to? Diba? Sabi ko, sige na nga, does it need some temper? Game-changing daw, stellar performance. Alright, sige. So far guys, nakapag-grant si Lenny ng 3 interview na yung may malakas na traction. Okay? Yung malakas na traction po ay galing sa interview ni Lenny sa GMA via Jessica Soho. Yung pangalawa ay sa DZRH kasi meron siyang parang yung panel-panel sa Angelo Palmone, sa La Contreras, etc. At saka yung kay Boy Abunda na inere naman sa ABS-CBN. No? Ito po yung kanyang mga most memorable quotes. Alright. Tinanong po si Lenny. Unahin na natin yung January 26 na interview with Boy Abunda na according po kay Barry Gutierrez ay stellar. Sabi ni Lenny, tinanong siya yung sa polisiya niya on mining. No? Tinanong siya. Sabi ni Lenny, doon sa mga lugar na ipapayag ang mining dahil nakasaad sa Land Use Act na pwede na iyong gawin ng mineral sites, sisiguraduhin natin makikinabang yung locality. Hindi negosyante, hindi Pilipino. Makikinabang lalo na yung indigenous peoples. So may pagkasabaw na talaga yung sagot na. Pero according to Barry Gutierrez, stellar daw. Sige, tinranslate ko pa to English kasi nga 'di ba nagka-practice nga ako magsulat ng paper. Sabi, translation. In places where we will allow mining, where it's stated in the Prospective Land Use Act that they can be made into mineral sites, we'll make sure that the locality will benefit, not businessmen, not Filipinos, but those who will benefit more are those indigenous peoples. Sick. Kasi po pwede kong isanitize yung kanyang English, kaya lang ang gusto ko pag ini-imagine ko pagbabasahin ng ibang lahi, gets nila kung gaano kasabaw yung sinabi ni Lenny. Now, tinanong din si Lenny kung paano niya pipili yung kanya magiging cabinet actually ang tanong lang sa kanya ron about her, what do you call this? Yung kanyang environment secretary, pero ginawa niyang mas generalized daw on how she will choose daw her cabinets, yung mga secretary sa kanyang gabinete. Sabi ni Lenny, napakahalaga, Tito Boy, na yung magre-represent sa akin sa cabinet, siya yung magiging alter ego ko. Siya yung alter ego ng president. Dapat, nagkakasundo kami sa paniniwala. It's important, Uncle Boy, that those who will represent me in the cabinet, they'll be alter egos. They are the alter ego of the president. Sick. Ibig sabihin sick, may mali, pero yun talaga sinabi. We should share the same beliefs. Tapos, ang nakakatawa lang dito, nung sinabi niya to guys, hindi niya ata napapansin na ginastify niya yung pagkaka-terminate niya sa Duterte cabinet noong 2016. Kasi po, kung matatandaan ninyo, ang sabi po ni then Cabinet Secretary Leoncio Evasco, sinibak siya dahil sa irreconcilable differences. Puntahan natin yon. Ay, hindi ko ba nalagyan? Mayaan mo na. Irreconcilable, sige na nga. Hindi ko nilagyan ng footnote, kaya kailangan ng proofreader. Irreconcilable differences, Evasco.
Ito, Palace cites irreconcilable differences between Robredo and Duterte. So ang sabi po dito ni Lenny, ang gusto niyang sekretary sa gabinete yung kasundo niya sa pininiwala. So, nung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya kasundo si Robredo, may mga pagkakaiba sila sa paniniwala, o edi tama nga lang din na sinibak siya sa gabinete. Yun yung hindi ko maintindihan kay Robredo na parang di ba lawyer ka, so dapat iiwasan mo yung mga declarations against interest at dapat you have to be as consistent as possible when it comes to your statements. Dahil anything you say, Miranda rights, anything you say can be used against you. Alright, ngayon eto na. So, si Robredo, pussyfooted, ibig sabihin non-committal, paligoy-ligoy. Doon sa issue ng abortion, nung tinanong siya ni Boy Abunda, ang sabi ni Lenny Robredo nun, kontra ako sa abortion. Pero sa akin, bukas akong pag-usapan ang decriminalization ng abortion. Translation. As for me, I am against abortion, but for me, I'm open to talk about the decriminalization of abortion. Sick. Robredo, nag-graduate with a bachelor's degree in economics, tinanong din tungkol sa debt servicing, yung pagbabayad ng utang natin ng Pilipinas. Tapos, parang sinapian siya ni Sarah Palin nung sinabi niya na, una, ayusin natin yung mga inutang natin, mapunta sa mabuti. Ang number 2, kailangan mag-exert tayo ng maraming effort mapataas yung GDP natin. Mapapataas natin yung GDP natin, babalik ako sa unang tinanong mo about jobs, about economy. Aayusin natin ang pamahalaan, aayusin natin yung mga institusyon, aayusin natin yung tiwala ng tao sa pamahalaan. Kasi yun lang ang paraan kung paano natin mapalalakas ulit ang ating GDP, ang ating growth rate. So iyon yung mga kailangan gawin. Translation. First, let's fix our borrowings so they're spent well. Second, we need to exert a lot of effort to raise our GDP. This is coming from an economist. We can raise our GDP. Going back to your question about jobs, about economy, we will fix the government. We will fix those institutions. We will fix public trust on the government because that's the way on how to boost our GDP, our growth rate. So that's what we should do. Sick. Ekonomista yan, ha? Tapos, to top it all off, hindi ko sinama lahat ng kinuwad ko kasi sobrang dami nun eh. Pili lang ako ng 3, ganyan. To top it all off, nagbigay pa siya ng kanyang 10 cents sa South China Sea issue, West Philippine Sea issue. Nung si Robredo, ang isang abogado, ay sinabihan si Boy Abunda, yung para sa akin, that decision of the arbitral court of yung arbitral court of tribunal, we should leverage that para yung coalition of nations na kasama natin sa pag-protect ng West Philippine Sea, mabuo natin. Translation. For me, that decision of the arbitral court of that arbitral court of tribunal, sick, we should leverage it so that the coalition of nations that are with us in protecting the West Philippine Sea can be formed. Ang bait ko pa sa translation nun. Ngayon, eto na. Noong February 2nd, interview naman siya ng DZRH. No, may isa rin sa mga panelists, tinanong si Robredo tungkol sa kanyang position on divorce. Yung format ng sagot niya sa divorce is eerily similar doon sa sagot niya on abortion. Okay? Sabi ko, Robredo, tulad nga ng sagot niya kay Abunda doon sa tanong about abortion, nagpaligoy-ligoy nung sinabi niya na hindi ako sang-ayon sa divorce. Pero having said that, bukas ako sa usapin patungkol sa divorce. Marami akong kasama na paniniwala talaga nila panahon na para isulong ang divorce. I am against divorce, but having said that, I am open to discussions about divorce. I have many colleagues who really believe that it's time to push for the legalization of divorce. Sick. Tapos, ang pinagkaiba lang doon sa kay Boy Abunda,
nag-follow up itong DZRH panel. Tinanong siya, so ma'am, bukas kayo sa divorce? Sabi niya, bukas akong pag-usapan. Tapos, si Robredo, isang abogado na inaasahan po na precise pagdating po sa kanyang mga salita, tinanong po kung sino-sino mga women world leaders ang kanyang tinitingala. At ito po yung kanyang sagot. Eto, sa mga current world leaders, eto, sa mga kasalukuyang world leaders, may 2 o 3. Ano naman ito? Black. Alright. Eto, sa mga kasalukuyang world leaders, may 2 o 3 akong hinahangaan talaga. Ang isa rito, si Angela Merkel, nakare-retire lang. So, current na world leaders pero retired na. Ganda. Tapos, sinapian na naman siya ni Sarah Palin. Nung tinuloy niya yung sagot, sabi niya, si Jacinda Ardern ng New Zealand. Yung paniniwala ko, napakahusay ng kanyang leadership. And meron siya na wala ako. At iyon yung husay niyang mag-communicate. Yung husay niyang mag-communicate na nakakaapi siya ng anxieties ng kanyang mga constituents. Na yung ability na para mag-shift sa difficult moments pero nagagawa na niya na parang ang dating ay magaan pa din kahit nagdadaan pa din sila sa napakatinding difficulties. Iyon yung ability to communicate. Tingin ko, yung tao kasi, kung mahusay ka mag-communicate, nararamdaman niya yung kanyang affinity sa'yo. At hindi lang political yung gains nun, pero nararamdaman niya na bahagi ka. Bahagi siya, sino ba ng political governance mo. Ang tingin ko napakahalaga nun. So hindi ko alam kung bahagi ka o siya o ikaw o sila, ewan ko. Alright, translation. Jacinda Ardern of New Zealand. My belief is that she has excellent leadership and she has something that I don't have, and that is excellent communication skills. Her excellence in communicating, like she can appease the anxieties of her constituents, like her ability to, like, she can shift difficult moments, but she does it like it's bearable even if they're going through great difficulties. That's the ability to communicate. I think if you're excellent at communication, they can feel their affinity to you. And the gains are not just political, but they also feel that they are part of your governance. And I think that's important. Di ba? Sabaw na sabaw. Lutang na lutang, guys. So ngayon, wag nyo na akong umpisahan pa, nabusisiin pa yung GMA Jessica Soho interview. Torture na for me yun as it is. And yes, si Robredo po, kasama yung kanyang spokesperson ni Barry Gutierrez, ay nananaginip. Wala na po ito. Kasi alam nyo guys, ang pinapaliwanag ko dito, paano mababago ni Leni Robredo yung nawala niyang suporta over the past 6 years. Di ba? Kung may 14 million siya na boto noong 2016 at lumilitaw ngayon na may napakalaking disparity na mga 5 or so plus million yung kakulangan. So ibig sabihin, yung 5 million or so na yun na nawala niyang botante, assuming na hindi siya nandaya, nawala nung 6 na taon na ito. So ang tanong dito guys, ano ang magagawa ni Leni Robredo para mabawi niya in a span of 3 months ang nawala sa kanya over a period of 6 years. Gets nyo? Kasi po, ang drama, ang eksena po ng marami po sa mga staffer po ni Leni Robredo, bakit daw noong 2016 nakahabol pa raw siya, ganyan, nakahabol. Kasi daw nung una, kulelat daw siya, tapos nahabol pa raw si Bongbong, tapos naunahan. Kasi po, alam ninyo, ang advantage ni Leni noon hindi siya kilala. Mababa yung awareness level kay Leni Robredo. So ibig sabihin, pag nagpakilala siya sa isang karaniwang tao, there's a pretty good chance na tabula rasa, blank slate, hindi siya kilala talaga ng tao, so walang preconceived notions about her. Unfortunately for her, given po na nagkalat na siya for the past 6 years, kilala siya ng tao, may awareness na. Alam po ng tao yung mga pinagsasasabi niya nung huling 6 na taon. Kung paano niya siniraan yung gobyerno, kung paano niya tinry na laitin yung sarili niyang bansa sa ibang bansa.
So, the same idea, yung same formula does not apply. Kasi sabi ko, halimbawa, meron isa akong sinasabi na yung isang senatoriable ng Uniteam, ang baba ng awareness niya, parang nasa 60% lang, parang ganon. Sabi ko, ibig sabihin, hindi ka kilala ng 40%. Pag napakilala ka sa 40%, you start with a clean slate. Po, pwede mo silang ligawan. Ang problema po kasi ngayon, parang ang nangyayari, etong si Leni Robredo, parang si Leila de Lima. Ano nangyari kay Leila de Lima? Kunin natin yung Pulse Asia survey. Nasaan ba yung Pulse? Ito. Alright. Punta tayo sa senatoriables. So nakikita nyo rito, number 1 si Raffy Tulfo, number 2 si Cayetano, number 3 si Lagarda, etc. etc. Tingnan po natin si Leila de Lima. I think, if anything, ang sitwasyon po ni Leni Robredo ngayon ay parang si Leila de Lima. Halimbawa, ito po tingnan nyo Kuya Alex Lacson. Di ba, KP yan, pero nasa ano yan? Ang pagkakalam ko, nasa slate ni Leni Robredo Tanyo, 12.4% ang voter preference sa kanya kahit na 28% lang ang may kilala sa kanya. In short, si Kuya Alex Lacson, dun sa 72%, doon sa 72% na hindi pa may kilala sa kanya, wag lang niyang sabihin na Liberal Party siya walang magiging masyadong prejudice ang karaniwang tao pag narinig ang salita na Alex Lacson. Kasi di ba, nakita nyo halos kalahati ng may kilala sa kanya, iboboto siya. So, ibig sabihin nito, pagka maganda yung kanyang packaging, kanyang campaigning, etc., makadali siya ng 100% awareness, kunwari, by some miracle, he can expect, baka mamaya, 50% pa ang bumoto sa kanya. About half, kahit 40%. Sa 40%, pasok siya sa top 12. Nagagets nyo? Mababa kasi yung awareness niya. Yun yung positive side. In the same way si Larry Gadon, ang awareness niya 57%. So, dun sa 43%, di ba, 100 minus 57, dun sa 43% na hindi pa may kilala kay Larry Gadon, pwede niyang gandahan yung packaging para ang pagkakaintindi nila kung sino si Larry Gadon sobrang ganda na they will end up voting for Gadon. Ganon din po yung kaso lalo ni Rodante Marcoleta. 38% po si Dante Marcoleta, 7.8% yung boboto sa kanya. So that's approximately 8 times, 7.8 divided by 38, approximately a little below 25%. Pero ang punto, yung 62% ng populasyon na hindi may kilala pa kay Dante Marcoleta, 38 so 62% hindi may kilala sa kanya, pwede pa niyang ligawan. Parang ganon yung sistema ni Leni Robredo noong 2016 because people didn't really know who she was. Kasi di ba prior, she was a congressman ng Naga, parang ganon, for like 3 years lang. Tapos prior doon, wala naman siyang masyadong political existence maliban sa First Lady of Naga. Ang problema, given po na 6 years na siya na Vice President ng Pilipinas, napakataas ng awareness rating ni Leni. But despite that, lagapak yung kanyang mga numbers. That's why sinasabi ko, kamukha niya yung drama ni Leila de Lima. Bakit? Tingnan niyo yung kay Leila de Lima. 98% ng populasyon ay aware kung sino siya. Pero, kahit kilala siya ng lahat, 10% lang ang may gusto sa kanya. Gets niyo? Magkaiba po ang mechanics nung Leni ngayon, Leni 2022 at Leni 2016. Ulitin ko lang yung Leni 2016, mababa ang awareness, so yung mga bago magiging aware sa kanya, pwede pa niyang ligawan. Ngayon po, mataas, halos agad na po ang awareness ni Leni Robredo, pero sa kabila nun, lagapak yung numbers niya. So what exactly ang magagawa ni Leni Robredo para bumaliktad, para tumaas yung numbers niya? Dazzle us with the interviews, maybe say something so revolutionary na kami oh my God talaga, ganon. Unfortunately,
Base nga po dun sa mga quotes na ginawa ko dun sa DZRH and the Boy Abunda interviews, partida po. Hindi ko pa po sinama dyan yung describe in one word. Pinalabas yung Chinese flag, parang ganun. Tapos sabi niya, Chinese flag. US flag. Yung ganun. Hindi ko pa sinama yun. Pinartidahan ko pa. So there's nothing she can do. So, bukod pa po doon, yun pong ginawa ko pang computation kanina, yung rate ng ascent ng kanyang mga numbers, negligible. Isipin ninyo, yung sa Pulse Asia ba yun or somewhere, ang lumilitaw lang po guys, at best, magbabago lang yung numbers niya, mga approximately 1% per month. 1%. Guys, nasa 50 plus si Bongbong. Nasa low 20s siya. At saka 3 months na lang po ang natitira. So kahit po dagdagan nyo pa ng 10% si Lenny, medyo himala na yon, 30% pa rin yun. Tapos si Bongbong, 50 plus pa rin, kahit wala na siyang dagdag na boto, panalo pa rin si Bongbong. So nakikita ko lang dito, ang panalo lang ni Lenny, kung mandadaya siya. Or, bigla siyang tabla ng multivitamins, tapos bigla siyang tumalino ng mga 50 IQ points. Tapos biglang magulat na lang tayo, ni-reinvent niya ang theory of relativity. O pinrove niya ang string theory, ewan ko. Yun lang. 3 questions. Jessie Robredo's death made Lenny famous because actually, isa sa mga sinasangkalan ni Lenny yun nung tumakbo siya noong 2013 at 2016 yung pagkamatay ni Jessie Robredo. Unfortunately nga lang po, sa kamalayan ng Pilipino, ang 6 years is a long time. Medyo panis na po yung kwento na yon. Na 6 years na eh. Hindi na niya pwede isangkalan yun. In fairness naman to Lenny, nakikita ko hindi na niya masyadong binabanggit yun. Last 2 questions. TP, dapat wag niya ibuka yung bunganga niya, sabi ni Editha Angeles. Well, in fairness, I think yung best na performance ni Lenny sa mga interviews and debates ay noong sa SMNI. Opo, kasi 4 na oras po yung debate sa SMNI. Tapos po hinihintay ko po na magkamali si Lenny doon sa SMNI debates. Pero talagang nagulantang ako kasi 4 na oras ko pinanood yung debate. Sa 4 na oras na debate, walang sinabi ni isang blooper si Lenny. So, sabi ko, in fairness walang sinabing katatawanan si Lenny sa SMNI debates. Tapos, kinalabit ako ni Darla, sabi, Sir, hindi naman umattend yung SMNI debates yun. Ganun ba? Kaya pala. Kasi parang pinapakinggan, ba't walang blooper si Lenny sa SMNI debates? Absent pala. Alright, last question, yung totoo na. Hi TP, are we gonna expect a new branding of Lenny, like new and improved Lenny Robredo and reach with? Dapat nga, yung mga levels na gano'n, parang angat buhay lahat, Lenny Robredo, fortified with L-carnitine and silimarin extract, with ginkgo biloba and ginseng. Ganon. Mga ganon dapat ang mga ganong kabugan talaga guys ang kanyang ganong levels ng kabugan yung kanyang Chembular. Ganyan. Alright, anyhow, wala na akong energy dahil nag-practice po ako ng formatting na mali pa rin yung formatting. Kailangan pa mag-practice kasi 20 years na akong hindi gumagamit ng LaTeX. So, anyway, again ako po si TP, ang DH ng mga DH na future. Google po ninyo, Sarah Palin. Sarah Palin. Tingnan nyo lang yung mga quotes. Pag napakinggan nyo si Sarah Palin, promise, katunog na katunog. At ka-wavelength ni Lenny. Promise.